Will you require the Vice President to be present during her trial? I'm not sure I've seen an impeachment trial or any ordinary trial for that matter na wala doon yung defendant sa ordinary trial or yung subject ng impeachment. Well, kung magiging sa rules namin na dapat present yung subject ng impeachment, then she should show up. So, in a way, kung matuloy na yung impeachment trial, past and future will collide in the present. And imperfect as any process is, imperfect as any decision is, baka pagkakataon din ito at responsibilidad sa amin sa Senado to give a little bit more of a measure of justice and accountability. Mabigat din kasi yung rason ni SP Escudero na kaya hindi nyo tinatakil because naka-break nga kayo, ma'am. So, paano nyo itatahi yun? Are you also one of the senators calling for a special session para nga po matakil nyo na yung articles of impeachment? Any proper mode na magpapakonvene sa amin ulit kahit naka-break ang legislative calendar para matalakay namin itong napaka-importanting usapin. Kasi di ba ang Kongreso, nagsasabatas siya, nag-iimbestiga ng reso, nagpapasa ng taunang budget. Siya rin ay dumidinig sa mga impeachment complaints if and when these are filed. So whether special session o at kung sino man ang mag-request nun, kami ba, Malacanang ba, for me, secondary yon. Ang primary ay sumunod kami sa utos ng konstitusyon. Kasi parang ang sinasabi naman ni SP, hindi naman masasayang yung oras nyo kasi yung pre-trial on June, kung mangyayari siya, is submission ng summons. Basically, maraming mangyayari, amendments ng rules nyo. So parang yung 30 days nyo, pagbalik nyo ng June, is magagamit naman ng husto. Para daw pagbalik nyo ng July, trial proper, in 3 months, tapos kayo, October may verdict. So is it something na kaya nyong i-accept kung talagang... Hindi naman mahirap tanggapin yung usapin ng kailan, yung time frame. Kasi all throughout the 3 years of a Congress, dami naming pwede at dapat gawing trabaho. Pero usapin ng sino, yung casting. I mean, people are speculating, ihambing yung composition nitong 19th Congress Senate sa posibleng composition ng 20th Congress Senate. Pero lahat yan, ball in play or lahat yan fluid. Pero para sa akin, magiging malaking pagpapabaya sa responsibilidad namin, Senado ngayon ng 19th Congress, na gawin ang aming trabaho sa impeachment complaint na ito. Totoo, hindi masasayang ang panahon dahil magagawa namin yung mga preliminaries, pero hindi na namin mapapatupad yung rules ng impeachment trial dahil 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. Masasayang, hindi yung usapin ng timetable or the when. It's the who na masasayang. Yung casting ng 19th Congress Senate. I know people are comparing yung casting namin ngayon at yung casting ng posibleng 20th Congress Senate dahil may intervening election and kung ano daw yung posibleng fortunes ng impeachment complaint comparing the 19th and the 20th Congresses. Pero ang masasayang ay yung magawa naming mga 19th Congress Senators, yung aming buong tungkulin. Kasi magagawa namin yung mga preliminaries all the way to formulating the rules. Pero hindi namin mapapatupad yung rules na yon dahil kung mangyari yung timetable na sinasabi, 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. And we, the current senators, would have reneged on our duty to hear this impeachment complaint. So yun, kung pauubayan namin na sa 20th Congress Senate pa ang didinig sa impeachment complaint na yon, kaming mga senador ng 19th Congress would have reneged on our responsibility to do just that now. Ma'am, possible ba na kaya hindi na-actionan itong impeachment case against BP Sara aside dun sa stand ni SP na dapat ay may session, dahil naka-recess ang session, dahil din ba marami kayong kasamahan re-electionist umiiwas dahil maiipit sila kapag nagkaroon ng impeachment trial? Well, that's a fair consideration siguro sa kahit sinong re-electionist. Pero malay ba natin kung gawin ng ating mga mamamayan at botante na electoral issue
itong impeachment. Kasi hindi lang simpleng political issues ang grounds for impeachment. Mga usapin talaga ng paggogobyerno, mga usapin ng transparency and accountability. So it could go either way. Yung pagtansya ng mga kasama naming re-electionist. And it's easier said than done, lalo na sila naman ang re-electionist. Pero over and above everything else, tungkulin talaga namin. And I suppose, isang basis para sa electability or re-electability ay yung pagtupad sa tungkulin. So mas mabigat yun, ma'am, yung agampanan ninyo, yung tungkulin ninyo sa pagdating sa impeachment kaysa dun sa iyong pagkampanya bilang re-electionist. Oh, that would be too easy for me to say and hard for them to say. Pero I think fair na magsing bigat yon. At lalo na nga kung maging election issue itong impeachment. Ano po yung masasabi mo para mas mag-guide yung public to parang side, alin ba yung better? Mas yung Supreme Court ang gagabay sa ating lahat, pati sa amin dito sa Senado, dahil inutusan na nila kami, among others, mag-reply dun sa kaso ni VP Sara. And I have yet to hear. Wala pa din silang desisyon dun sa naunang kaso, no, na padinigin sa amin yung impeachment complaint. So, Supreme Court mas ang magsasalita tungkol dyan. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan ay yung napag-uusapan na natin na dapat talaga agad naming talakayin yung impeachment complaint. Sayang na naintay pa na meron pang kababayan, abogado na kailangan maghain ng kaso para lang utusan kami gawin ang aming tungkulin. At ayan na nga, yung subject ng impeachment complaint ay naghain pa ng kaso sa Korte Suprema. Sayang, no? Rather than naghain ng kaso doon, sana nauna na yung pagharap niya sa amin dito sa Senado. Nga lang, di pa kami nagko-convene. So I think various actors ay kailangang i-play yung aming nararapat na role at sana ayusin namin yung sequence of events. Dahil on some fronts parang nauuna yung bagon kesa sa kalabaw. This is not just politics, di ba? Parang may perang involved ng taong bayan. Exactly. Of course, people say, at tama din sila, na impeachment processes are eminently political, pero definitely ang pera at buwis ng mamamayan na perang hinahawakan lang ng gobyerno para gastusin para sa taong bayan, that is more than a political issue, it's a governance issue at definitely subject ng mga proseso ng pagsingil ng accountability tulad ng impeachment. Na pag pinalagpas natin, it would set a bad precedent. Sobrang bad precedent pag pinalagpas nating lahat. And yun, salamat para doon. So, bad precedent kung palagpasin namin ng Senado, ang hindi lang chance, pero yung responsibilidad, dinigin ng isang impeachment complaint na may kinalaman sa pagsingil ng accountability sa paggastos ng pera ng mamamayan. Sabi po ni SP, inaaral niya na yung, you're doing the same, no? Nga po. Which of the articles of impeachment, ma'am, do you think ang mas malakas at mas madaming ebidensya laban kay BP? Thank you po. Well, there are a lot of articles or grounds, there's a lot of evidence, pero iintayin ko, kapag umabot na tayo sa puntong yon at senators, judges na kami, iintayin ko yung punto na ipipresenta yon ng mga prosecutors. Kasi yun yung kailangan muna naming dinigin bago kami magbuo ng aming opinion within the impeachment trial o makapagsalita tungkol doon. So ma'am, kung hindi pa action ang Senate hanggang, sabi nga ni SP, pag nag-resume yung session sa June at yung proper trial baka July na, pwedeng may madagdagan pa yung mga petition sa Supreme Court, and at the same time, may mga grupo na yata na gustong mag-rally para lang i-pressure yung Senate to immediately act on the impeachment case against BP Sara. Ang rally, laging karapatan niya ng mamamayan. Sana hindi kailanganin pang madagdagan ng kaso
para gawin namin ang aming responsibilidad in a more timely fashion. May 4 na buwan pa naman mula ngayon hanggang Hunyo. There's no reason we should wait 4 months or even 1 more month. Pwede na po naming simulang gawin ang aming responsibilidad ngayon. Ma'am, since you already mentioned that impeachment is a political process, does the Senate need the Supreme Court to interpret what is your constitutional duty according to Article 11 of the Charter? In principle, bilang non-lawyer, akala ko hindi na kailangan. Kaya nga, ang plain understanding ko rin, nung na-transmit ng House yung articles of impeachment sa amin, ay susunod na, forthwith, agad, yung susunod na hakbang. Ngayon, lumalabas na may mga legal luminaries na magkakaibang mga opinyon na pinahahayag at yun na nga, may naghain na ng kaso ng Korte Suprema. So, in terms of that process, syempre, in principle, again, kailangang marinig natin yung desisyon ng Korte Suprema. I'm hoping na yung magiging ruling nila, silang pinakamatataas na abogado sa ating bansa, ay would also be just a plain reading. Pero tingnan po natin. And in the meantime, kahit iniintay pa natin ang mga desisyon ng Korte Suprema sa mga kasong iyon, walang hadlang na ituloy namin, gawin namin sa Senado, dito sa legislature, ang aming responsibilidad. Since there's no existing jurisprudence pa po dun sa issue na yan, don't you think the Senate on its own should make its own interpretation by exactly yung sinasabi ni Sen Coco, by calling an all members caucus, na kayo na mismo yung mag-interpret? Ano ba yung trabaho ninyo instead of waiting for another branch? Kaya ako nga sinusuportahan ng buong buo magkaroon ng All Senators Caucus na sinabi ni SP at handang magpresenta ng argumento si Senator Coco para kung kailangan pang buuin ang aming desisyon dyan, gawin po namin. Para hindi na sana kinailangan na i-interpret pa sa ating lahat at sa amin ng Korte Suprema ang konstitusyon. Senator Judge, will you require the Vice President to be present during her trial? Siguro pag-uusapan pa namin iyon at lalabas sa rules dahil apparently ang rules sa bawat impeachment trial ay naiiba sa isa't isa. So probably pag-uusapan po namin yon. Though I don't think I've ever seen a trial. Inaalala ko yung mga napanood ko bilang mamamayan noon na mga impeachment trials. I'm not sure I've seen an impeachment trial or any ordinary trial for that matter na wala doon yung defendant sa ordinary trial or yung subject ng impeachment. Pero malamang pag-uusapan pa po namin yon sa pagbuo ng rules. That's because nakita naman natin in previous events sa House na si BP kahit iniimbitahan siya, hindi siya nagpupunta. And do you think this should be a different kasi these are trial, hindi nakatulad ng proceedings na nangyari sa House? Well, kung magiging sa rules namin na dapat present yung subject ng impeachment, then she should show up. Ma'am, may mga hinar na kayong legal consultant para sa impeachment? Pinag-aaralan muna ng mga abogado sa staff ko. So, we're in the very early stages. So, wala pa pong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng mga legal consultants. Pero of course, if and when the trial gets underway, yun ang magiging pinaka-interesante sa siguro lahat ng mga abogado dito sa Pilipinas. And I'm sure there will be those willing and able to help the Senate na gawin yung aming trabaho. May mga kinoconsider na kayo, ma'am, na i-hire na legal consultant? Wala pa kasi kailangan pa naming magkumbinsihan sa hanay naming mga senador na tara, gawin na natin yung ating trabaho. Huli na tayo ng ilang linggo. Kasi sabi po ninyo, impeachment is political. Also, There is, in the past, there was a past survey saying that almost half of the respondents are in favor of the impeachment. But there's a new survey coming from WR Numero, who is a partner of EBS-CBN, saying almost half, 47%, disagree with the impeachment of the Vice President. So how do you think
question number one, how do you think are these surveys going to weigh in sa desisyon ng mga senador? Considering it's a political process, it has become an election issue, rightly or wrongly, and hindi lang for this election but also for 2028. May mga nagsasabi this is the first real chance of her opponents to take her out with the perpetual disqualification from public office. I think surveys are taken into consideration ng kahit sinong mamamayan na nasa responsableng posisyon, and of course including us here in the Senate. Isang paraan yung kasi na kunin yung pulso ng mamamayan. And at the same time, bagamat nga, gaya ng sinasabi ng mga kababayan natin, impeachments are also political. Pero impeachment trial is a trial. So kahit siguro yung mga judge o justices sa mga trials, no, distinct from an impeachment trial, ay talagang sinusubukan nilang magsuot ng garb of impartiality. So again, that will be one of the requirements to us. I guess I can't say it plainer than that. Parehong magwiweigh sa minds namin at sa mga puso namin. And in the end, we will just have to decide based on the articles of impeachment themselves, the evidence itself, with our minds and our hearts na humanly impossible na ma-divorce dun sa pakiramdam ng ating mga kababayan. Not just about the articles as parang written words lang, pero yung karanasan at yung mga ebidensyang sinasabi at yung mga opinyon na binubuo ng ating mga mamamayan who live through these issues that are at the heart and soul of the articles of impeachment. Naisip niyo na po ba yung implications nung sa 2028 with the perpetual disqualification from public office? Is that something that weighs heavily na, yun na nga, you can make the prospect of another President Duterte go away by imposing that penalty? Of course, it's on our minds also. Kasi isa sa mga mabibigat na implikasyon yan or consequence ng isang impeachment. And for others na, lalo na yung mga victim survivors na nakatrabaho namin sa mga earlier investigations, na mga earlier issues, para sa kanila, hindi nga ito looking forward lamang sa mga future na mga eleksyon. Para sa kanila, and para din sa amin na mga allies nila, it's also finally a reckoning sa mga past na mga krimen laban sa kanila na never pa nila nakakuha ng substantive na hustisya at saka never pa sa kanilang nakasingil ng accountability. So, in a way, kung matuloy na yung impeachment trial, past and future will collide in the present. And imperfect as any process is, imperfect as any decision is, baka pagkakataon din ito at responsibilidad sa amin sa Senado to give a little bit more of a measure of justice and accountability sa mga hindi pa nakatanggap nito. Ma'am, you already mentioned na yun nga po, past and present future will collide. Do you think it would be possible to differentiate si VP Sara dun sa tatay niya na naging presidente? Because a lot of the past investigations ng Senate were concerning mostly the past administration, not really VP Sara po. Of course, we must distinguish VP Sara from Duterte, the former president. Di naman si Duterte ang ini-impeach Ibang process yung napipinto sa kanila, yung ICC. So, labas yon sa impeachment trial. So, kapag matuloy na yung impeachment trial, there is only one public official na implicated dyan, and that's VP Sara alone. You're very supportive of the All-Senator Caucus, but then, for example po, hindi po ito matuloy. Would you go so far as na kausapin yung mga kapwa nyo senador, because you're also friends with them, na kung hindi tayo magko-caucus, convince them by your own po? Baka ngayon pa lang kinakausap na namin ni Sen Coco yung mga
kasama namin. So, again, that's part of the normal na ganap dito sa napaka-human na institution natin, napaka-Filipino na institution natin. And sana pag natuloy na yung All Senators Caucus, siguro sa loob nun, maraming kumbinsihan din. So meron po kayong kinakausap ni Sen Coco, and if meron nga po, ano po exactly yung napapag-usapan? Actually, wala pa akong nakakausap tungkol dyan, pero I'm guessing it wouldn't be impossible if Senator Coco is speaking to our colleagues. At yun na nga, nasulatan na niya yung si SP. Opo, at ginawang public yung sulat.